Mahal, tayo po'y manalangin sa banal na salita ng mahal ng Panginoon sa ating pong mahal mga pinagpala na mga kapatid po natin. The resemble of Father Gued, God the Savior, Jesus Christ, to the peace prayer of our dearly beloved noble Pastor Evangelist Valdisra Dalmida. We thank you so much for anointing every part of our service today, most all for moving in our best for blessing us with Holy Spirit. Once again, we come unto thy throne of grace, wishing you, O Lord, to place and with salvation. I know they humble. Help me, O Lord, for I cannot do anything by myself. Touch the heart of our beloved brethren and visitor, their open understanding to the truth. Blessing them, Lord, will love you with power. Anoint the word behind the power. Thou cast out in the name of dear Jesus. Hinders is cast out in Jesus' name. Cast out from us in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mapagpalang Diyos sa langit, mga mahal. We give the highest praise, honor, and thanksgiving to our great God, the Savior, Jesus Christ. Praise the Lord. We give double honor, respect to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Valdisra Dalmida, in time prophet, our loving God, and beloved children and grandchildren, and all family po ng ating dearly beloved noble pastor. Tayo po yung nagpapaabot po ng pagrespeto at paggalang sa kanilang buong pamilya. We always remembering the recent life teaching, beloved Narabal, Assistant Pastor Lina Kumon Almida, maging mahal, sa ating beloved Mama Der, na hindi po natin makalimutan ang kanyang maginuang turo at aral. Maging mahal, to our beloved visitor, welcome po kayo. The Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by beloved Evangelist Valdisra Almida and beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almida and beloved children. Maging mahal, ganon din po sa ating pong mga nakakasiwa, sa mga kapatid po natin sa Malang Panginoon, pangunan natin beloved Brother Roller Rafael, sa lahat po naman nandirito, sa ating pong mga mahal mga kapatid, sa mahal ng Panginoon. Good afternoon po sa inyo lahat. Good afternoon ba? Tama ba? O good morning pa siguro, ano? Mga mahal, praise God, at relo ko kasi dalawa. Isa sa Pinas, saka isa dito. Kaya mga mahal na sobrang lito ako. Praise God. Mga mahal, bigyan po natin ng panahon ngayon, ating tatalakayin the Sabbath day. Praise God. Ang Sabbath, mga mahal, ito ay nilikha ng Diyos para sa tao. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga mahal, the Sabbath day, mga mahal, ito'y banal. Kung unawain po nating maina, mga kapatid, sa Exodus chapter 20, tuloy na po tayo kasi ilang verse po ito eh. Exodus chapter 20, verse 11. Kay beloved Brother. From the book of Exodus, chapter 20, verse 10 and 11. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thou daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested in seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Tagalog. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at ang nangaroon. At nagpahinga sa ikapitong araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Amen. Mga mahal ko, pagpalain naman ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanya pong banal na salita. The Sabbath day, ang utos ng mahal ng Panginoon napakahigpit in Old Testament. Ang lahat ng ari-arian, maging mga hayop man, sa ikapitong araw, ipahinga. Ngayon, mga mahal, ito ba ay biblikal at dapat ba nating gawin at isigawa sa ating kapanahunan?
Ang sinasaad po doon sa verse 11, For in 6 days the Lord made the heaven and earth, and all the them is the rated in the 7th day, wherefore the Lord blessing the Sabbath day and lo it. Napakaliwanag, mga mahal. Sabagkat ang 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at pinagpahinga ang 7 araw, ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at tinatawag na banal. Nawa po ito, mga mahal, ay lubos po natin bigyan ng pansin. Magi sa ating mga makababayan na kayo po ay nadyan, at kinakatuwiran po natin, mga mahal, tayo nilikha ng Diyos para mabuhay, para tayo maghanap buhay. Mismo ang Diyos, mga mahal, ang ating mahal ng Panginoon, nilikha niya ang langit at ang lupa, lahat ng bagay. At before na nilikha niya, mga mahal, ang tao, lahat ng kailangan binigay ng ating mahal na Panginoon. At sa 7 araw, ang sabi ay binasbasan ng Diyos ang 7 araw, mga mahal, at sinasabing ito ay tatawaging banal. Hindi po pwedeng baguhin, mga mahal, ang batas na sinasaad ng ating mahal na Panginoon. At sinabi niya, mga mahal, maging ang inyong mga alila at maging ang inyong mga hayupan. Ang sabi ng Biblia ay huwag niyong pagtatrabahuin, sabagkat ito'y banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Kagaya ngayon, mga mahal, na ang ating pagtitipon, ang ating pagsamba sa Diyos, mga mahal, kung ating bibilangin, mga mahal, maunawaan natin mamaya, napakaraming pa po nating utang. Ha? Napakarami pa po nating utang kung tutuusin ang i-account natin, may yung araw ng Sabat, hindi pa natin nakukumplito bilang anak ng Diyos. Kaya sinabi ng ating mahal na Panginoon, mga mahal, ibigay nyo ang kay Caesar, ang kay Caesar. Bilang si Caesar, isang governor, mga mahal, isang alagad ng batas, sabi niya, ilaan nyo at ibigay nyo ang nararapat para kay Caesar. At ibigay nyo ang sa Diyos, ang para sa Diyos. So ngayon, mga mahal, ito'y terminong ito'y ginagamit din natin sa giving o sa pagbibigay. Pero dito, mga mahal, ipinahinga, mga mahal, at mayroong araw na paglalaan ng panahon para maglaan ang tao sa kapahingahan. At dito, mga mahal, yung Sabat na tinutukoy ng ating mahal na Panginoon, ano ba ito? Ito po'y ginawa ng Diyos para bigyan ng pansin ng tao. Mga mahal, nararapat lamang na maglaan ng panahon at araw ang bawat nilikha ng Diyos para magsamba sa Kanya. Ibigay nyo ang araw ng para kay Caesar. Alam nyo ba? Ito ay isang bagay na batas ng ating mahal na Panginoon sa Mark chapter 12 verse 17. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Mark, chapter 12, verse 17. And Jesus answering said unto them, Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marveled at him. At sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Caesar ang sa kay Caesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y nanggigilalas at na mainam sa Kanya. Praise the Kita mo, Lord. mga mahal, ang tao, mga mahal, binigyan na nga ng 6 na araw na pagtatrabaho, nanghihinayang pa isang araw lang, hinihingi. Ha? Sabi roon, mga mahal, and Jesus said unto them, Redeem to Caesar the things that are Caesar, and to God the things are God's, or they marvel at Him. Ibigay nyo yung araw na para kay Caesar, yung pagtatrabaho, ibig sabihin dito. Yung 6 na araw, inilaan nyo, ibigay nyo para kay Caesar. Amen ba? At yung isang araw, sabi naman ng Panginoon ay para sa Diyos, ibig sabihin, ilaan nyo para sa Panginoon. So ngayon, mga mahal, bakit ito ay unang-unang ang ating Diyos na makapangyarihan? Ang lahat ng bagay siya mismo ay nagpahinga eh. Binigyang respeto, mga mahal, ginawang banal yung 7 araw, mga mahal, sa mga tao. Kaya ang bawat isa sa atin, mga mahal, kung hindi natin bibigyan ng pansin ito, ang sinasabi ng Biblia, ang bawat isa ay magbibigay sulit sa Diyos ayon sa kanyang ginawa. Ha?
Ang lahat ng katuwiran ng tao sa kanyang paningin ay tama, pero sa harap ng Diyos, hindi karapat-dapat. Sapagkat mga mahal, tayo nilikha ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang wangis upang ating ibigay sa kanya ang kaluwalhatian. Purihin ang Diyos, mga mahal. Kaya may mga bagay, may mga tao, mga mahal, na wala ng panahon. Walang panahon na kanilang laanan ang kanilang sarili. Trabaho ng trabaho, mga mahal. Walang panahon para maglingkod sa Diyos. Kaya nga sabi sa pangalawang talata, yung araw, yung 6 na araw ibigay nyo kay Caesar at yung 7 araw ay banal. Ibigay nyo yan yung araw sa inyong pagtatrabaho, pero yung isang araw ay sa Diyos at hindi na natin pag-ari. Ito'y pagtitipon na mga banal para magsamba sa Panginoon, sa ating mahal na Diyos, mga kapatid. So, ang katuwiran natin, manginmal mahirap, lalo na sa atin, sa lugar na ating kinatatayo noon, pagka Sunday, di ba? Holiday, kita mo iba, nagpasal-pasyal. Yung iba, manginmal, mas marami daw customer kapag Sunday. Manginmahal, mga kapatid. Yung araw na yan, hindi pa ba manginmahal tayo nasiyahan sa lahat na binigay ng mahal na Panginoong kumplito? Yung 6 days, manginmahal, parahil hindi na kulangin tayo. Amen? Napakahalaga nito, manginmahal, dahil ito ay hindi na pag-aari, manginmahal, sa ating personal. Ito ay pag-aari ng Diyos para doon natin tagpuin naman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Magbibigay sulit daw ang sabi ng banal na kasulatan sa Romans chapter 14, verse 12. Praise the Lord from the book of Romans chapter 14, verse 12. So then, every one of us shall give account of himself to God. Sa Tagalog, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kaniyang sarili. Amen. O, hindi ba? Maging maliwanag. Everybody say amen? So then, every one of us shall give account of himself to God. Ang lahat ng mga bagay na itinanim mo, mahal, lahat, ito'y aanihin. Kaya sabi ng Biblia, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili sa panahon ng takdang araw at kapanahunan. Kaya't manginmal, makikita po natin, manginmal, na dapat pala, manginmal, alalahanin, manginmal, ang ating mahal na Panginoon Jesucristo sa batas, manginmal, ni Moises. Manginmal, ang sino man daw na lumalabag sa panahon ng Sabat na yon ay walang pagsala, manginmal, na sila po ay mamamatay hanggang sila ay pagbabatuhin hanggang sa mamatay. Sapagkat napakahigpit po ng Sabat. Sapagkat ang araw na yon, manginmahal, ay binasbasa ng ating pinakamamahal ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Leviticus chapter 23, verse 3, manginmahal, 6 days shall work be done, manginmahal. Ang lahat ng bagay binigay na sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kindly po. The third book of Moses from Leviticus chapter 23 verse 3. 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of rest. A holy convocation, ye shall do not work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Anim na araw na gagawa, datapat sa 7th araw, ay Sabat na takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng iyong tahanan. Ano ba ang ating pagtitipong ito, manginmahal makapatiran, sa ating manginmahal mabaguhan? Ito po'y banal, manginmahal na pagtitipon. Banal, ha? Sabi ng Biblia, 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of praise. Ipahingi mo na yan, manginmahal. Dahil yung 6 na araw, hindi na para sa atin maginit yun, dahil ibinigay na ng Diyos ang lahat ng bagay, at only convocation in shall to do work, wherein and is the Sabbath of the Lord is all your dwelling. Everybody say, praise the Lord. Siya'y banal, manginmahal. Kaya anumang gawa ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa lahat ng araw. Pero isang Sabat sa Panginoon, lahat ng ito, manginman ang sabi ng Biblia, ay natatanan. Ibig sabihin nito, araw ito ng mga banal. Araw ito
ng Diyos na mga Kristiyano, mga mahal, na dapat sumamba at magpuri sa ating mahal na Panginoon. Yan po ang isang bagay, sabagat nalalaman, mga mahal, ang pagkabihag, sabi nga ng Deuteronomy chapter 5, verse 15, mga mahal, kaya ni po, paki-anda. Praise the Lord. From the book of Deuteronomy, chapter 5, verse 15, the Bible said, "And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out thence, through a mighty hand and by the stretched out arm. Therefore the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day," sa Tagalog, "at iyong aalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ika'y inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't inutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pangilin mo ang araw ng Sabat." Amen. 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 Say, praise the Lord. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ito po'y sinasabi na pagsamba. Banal, mahal, banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, sabagat ito'y ibinatas ng ating mahal na Panginoon. Nararapat lang siyang purihin. Everybody say, praise the Lord. Sabagat ito po, mahal, ay hindi utos ng tao. Utos ng ating mahal na Panginoon. Nararapat siya isambahin. Nararapat latiin ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Yung araw na ito, ng ating pagsamba, ng ating pagtitipon para sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kailanman, mahal, ang sabi, mahal, ng banal na kasulatan na sinasaad po ng salita ng Diyos, mahal, hindi siya nagkulang sa atin. At lahat ng mga bagay na sinasabi ng ating mahal na Panginoon, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pangangailangan. Sa loob ng mahal ng 6 na araw, ginawa na natin ang lahat ng gawaing ito, mahal, sabagkat sa Old Testament, mahal, ang sino man daw na lumabag at hindi sumunod, mahal, sa batas ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa pamagitan kay Moises, mahal, dalawa, mahal, lalaki, sa kapanahunan ng Sabat, sila po'y namumulot, mahal, ng patpat, mahal, ukahoy sa kapanahonang yon. At ang sabi roon, mahal, sila po'y walang pagsala, na sila po, mahal ko, ay kinuha at sila po'y kinulong hanggang sa sila po'y pagbabato-batuhin, dinala sila sa labas, ipinakita sa mga tao sa panahong yon, sabagkat ang higpit, mahal, ng sino man daw na hindi sumusunod, mahal, sa Sabat, sabagkat ito'y pinagiging banal ng ating mahal na Panginoon. Purihin po natin ang Diyos, mahal. Isang bagay, mahal, na dapat ito ay pangasiwaan at ginagawa, mahal, at itinuturo sa atin, mahal, ang tunay na pagwawalhati at ang tunay na pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kailanman, mahal, hindi, mahal, tayo, mahal, ma-out blessing. Kapag inuna natin ang lahat ng bagay, ang nais ng ating mahal na Panginoon, darating sa atin ang tunay na pagpapala ng ating Diyos na nawa. Ang tunay na pagsamba ng isang pag-uugali, mayroon lang tunay na mga Kristiyano na kanyang inilaan ang kanilang sarili sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga po ng isang additional verse, mahal, sa Exodo 4:31, at ang bayan ay naniwala ng kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak na Israel at kaniyang nakita at kanilang mga sa kapighatian. Ibig sabihin, mahal, habang naroon ang mga mananampalataya, na dyan po, mahal, nagkaisa, mahal, na sila po, mahal, ay nagkaisa na nagpuri sa Diyos at sa kanilang kapighatian, iniyukod nila ang kanilang mga ulo at sumamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Exodus chapter 4, verse 31, mahal. So, praise the Lord. From the book of Exodus, chapter 4, verse 31. "And the people believed, and when they heard that the Lord had visited the children of Israel, and that he had looked upon their affliction, then they bowed their heads and worshiped." Sa Tagalog, at ang bayan ay naniwala, at nang kanilang marinig ang dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel, at kanyang nakita ang kanilang kapighatian, at iniyukod na nila ang kanilang mga ulo at sumamba. Amen. Everybody say, praise the Lord. Iniyukod nga daw nila ang kanilang mga ulo
at sila'y sumamba. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat ito ang isang bagay at isang ipinag-uutos ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung Kristiyano, mga mahal, na sa araw na ito, narito tayo para mga mahal ating ibigay ng buong lakas ang ating sarili sapagkat ito'y araw na mga pinagpalang anak ng Diyos, mga mahal. Ito yung araw, mga mahal, na hinihingi ng ating mahal na Panginoon, mga mahal, hanggang tayo may lakas, hanggang tayo may buhay, tayo magpupuri sa dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon sapagkat yan ang ginawa ng unang mananampalataya na kayukod, mga mahal, ang kanilang mga ulo, mga mahal, ang kanilang mga tuhod at kanilang niluwalhati ang ating mahal na Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God, sabagkat kung ating makikita sa ating buhay at sa ating kalagayan, mga mahal, mga kapatid, marami man na minsan, mga mahal, sa ating mga sagabal, subalit, mga mahal, sinisikap ng bawat mananampalataya yung pananambahan natin sa ating mahal na Panginoon, yung ating ginagawa na sakripisyo, mga mahal, sa pagpupuri sa Diyos, isang bagay, mga mahal, na hindi yan makalilimutan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise God. Kaya, minsan, ating pinanghihinayangan pa yan. Yung ibang mga mananampalataya, mga mahal, parang iniisip nila, mga mahal, sa susunod na lang tayo magsamba. Mga mahal, hindi natin nakukumplito yung Sabat. Yung 24-hour, mga mahal, yan po'y buong maghapon, mga mahal, magdamag, yan po yung Sabat para sa kaarawan ng ating mahal na Panginoon ng pagsamba sa dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay. Iba di say, praise the Lord. Sunod na talata, kaili po. Praise the Lord, hallelujah. From the fourth book of Moses called Numbers, chapter 15, verses 32 to 36. And while the children of Israel were in the wilderness, they found a man that gathered sticks upon the Sabbath day. And they that found him gathering sticks brought him unto Moses and Aaron, and unto all the congregation. And they put him in ward, because it was not declared what should be done to him. And the Lord said unto Moses, the man shall be surely put to death. All the congregation shall stone him with stones without the camp. And all the congregation brought him without the camp, and stoned him with the stones, and he died, as the Lord commanded Moses. Sa Tagalog. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasailang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulit ng kahoy sa araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kanya na namumulit ng kahoy ay dinala siya kay Moses at kay Aaron at sa buong kapisanan. At kanilang inilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa ipinahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento at inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kinilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato. Gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises. Iba di say, praise the Lord. Napakabigat kung titingnan po natin, no? Sabagat ito po, may mahal na nakita, mga mahal, ang dalawang lalaki sa panahon yun, na sila po, mga mahal ko'y namumulot, mga mahal ng kahoy sa panahon yun ng Sabat. Sila po'y kinuha ayon po sa batas ng propeta, mga mahal, at sila po'y kinulong at sila'y batuhin, sabi upang hindi maging example, sabagat nilabag nila yung araw ng Sabat na pananambahan. Ito'y banal sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Sabagat, mga mahal, kung ating pong titingnan sa ating kapanahunan, mga mahal ko, yung mga mananampalataya, maging dito po sa Pilipinas, sa ibang lugar, kapag linggo, mga mahal, makikita mo kahit sila po may-ari ng malaki mga tindaang grocery nila, talagang totally kinuklos nila yan. Kasama nila, mga mahal, yung kanilang mga katulong, kasama nila, mga kabatid, yung kanina pong mga tauhan at sila po'y sama-sama na nagpupuri at nagsasamba sa ating pinakamamahal ng ating mahal na Panginoon. Isipin man, yung araw na yan, sa sanglibutan ay sayang sa kanila. Pero para sa ating mga mananampalataya ay pagpapala para sa atin, blessing. Sabagat inuuna natin ang pananambahan, ang pagsamba sa ating mahal na Panginoon dahil ito'y importante. At ang sabi roon, at hanggang nahayag
ang desisyon, mga mahal, doon sa dalawang lumabag at hindi nila sinunod ang utos ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ni Moises. Mga mahal, sila po ay pinagbabato sa mga mahal, nakapisana sa kampaminto, mga mahal, at hanggang sa mamatay. Ibig sabihin, sa ating panahon ngayon, hindi sa literal. Kapag pinabayaan po natin ang pagsamba, ang pagtitipon natin ng araw ng Sabat, pwedeng mawala, mga mahal, sa atin yung ating pagpapala, pwedeng bawiin ng Diyos, mga mahal, sabagat binigyan na tayo ng mahal na Panginoon ng panahon at araw. Mga mahal, ang 6 na araw para makapagtrabaho, at ang araw na ito'y araw niya, at sama-sama, mga mahal, nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Iba di say, praise the Lord. Mga mahal ko, isang bagay na dapat nating pakatandaan, mga mahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan ng ating malabay. Kaya tuloy po tayo sa ating mga verse. The Epistle of Paul to the Hebrews, chapter 10, verses 25, 26, and 27. 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the matter of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fair indignation, which shall devour the adversaries. Sa aklat po ng Hebreos, Kabanata 10, talata po ay 25, 26 at 27. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisa ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. Iba di say, praise the Lord. Yun po yung kanina, magbibigay sulit ang tao. Kung walang panahon na maglingkod sa malang Panginoon, praise God, magbibigay sulit sa Diyos ang tao. Kaya sinasabi naman ng Panginoon, ang lahat ng bagay, ang pagtitipon, ang pagsamba ay importante. Sa ating mga baguhan, nakapiling po natin ngayon, mga mahal, after your service water baptism, you will have a relationship with God. Napakahalaga yung tayo ay nagsasamba sa mahal na Panginoon. Matapos mo raw, sabi ng Biblia, tumanggap ng bautismo sa tubig, hindi doon nagkakatapos. Kinakailangan magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na relasyon sa ating Diyos. Tuloy na siya paglilingkuran ang Panginoon. Iba di say, praise the Lord, nangakahulugan yung pagsunod at pagtalima sa Diyos. Worship with God, mga mahal, following and obeying God's command. Hindi natin ginagawa ito dahil sa tao. Takot sa tao, ginagawa natin ito pagbibigay lugod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ating binasa kanina, maging mga hayop, pinatigil sa araw ng Sabat. Mga mahal, yung pagsira at pagsunod sa pagdalo sa pananambahan sa araw ng Sabat, sabi roon sa number sa ating binasa kanina, di ba? Mga mahal, ay araw po na ang sabi roon, mga mahal, sila po ay makakatanggap ng judgment. Sila po ay makakatanggap ng tinatawag na kaparusahan. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. In New Testament, ang pagsamba ng Kristiyano ay pinag-uutos. Dito po tayo sa New Testament. Huwag pabayaan, binasa ng ating beloved preacher, Brother Rolly, na ang pagtitipon, ang pagsamba, mga mahal, ang katuwiran ng iba, mga mahal, kahit naroon lang, okay na. Noong panahon, mga mahal, na knockdown, pwede yun. Pero ngayon, malaya, mga mahal ko mga kapatid, malaya na tayo sama-sama na sasalubungin natin ang banal na presensya ng ating malapay. Tatagpuin natin ang banal na presensya ng Diyos. According to the New Testament, even the Christian shall not forsake the duty attending church, but exhorting, teaching, mga mahal, one another. Mga mahal, ating binasa kanina. Kaya may naman ang tamang araw ng pagsamba, the day of worship, may naman sa Exodus, may naman ating binasa kanina, 20 verse 9, ito po ay sa 10 Commandment, 6 na araw na gagawa ka, ang iyong gagawin lahat ng bagay. Kaya po mga kapatid, sa Biblia, mga mahal, ang unang mananampalataya, para wala makaistorbo sa kanila, ang kanilang ginagawa, mga mahal, Sabado pa lang, katunayan mga 3 days before na kanilang pagtitipon, nagpiprepare na po ang lahat. Para wala na po makadisturbo sa kanila. Iba di say amen? Mga mahal, gusto nila sama-sama sila na sasalubong sa panahon ng pananambahan.
Kaya mahal na mga Kristiyano noon, Sabado pa lang talaga sila po nag-prepare na. Handang-handa na pagkabukas umaga, pagputok ng araw, nadoon na lahat sa church, nagpupuri sama-sama sa ating mahal na Panginoon. The seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Question o tanong ng iba. Kung one day ang race, bakit may midweek service pa? May Friday service pa tayo na ating pagsamba. Ang alam lang natin, siyempre Sabado lang. Magsamba tayo, Sabado. Linggo lang tayo magsamba. So, but it is the day of the race is only the seventh day. So, why we have midweek service in Friday overnight, mga mahal, tayo may 3 times a week. Iba di say, praise the Lord. Yung lagi nakakadalo na 3 times a week, magsabi ng praise the Lord. 2 times a week. Diba? Mga mahal, bilangin natin, mga mahal. One day is 24 hours. Ang isang araw, ito ay 24 hours. Divide natin, mga mahal, sa 3 times na pagsamba natin. Ngayon, napakaraki pa ng utang natin. Iba nagmamadali pa, di ba? Linggo, mahal, ibang nga sa atin, trabaho pa, nagmamadali tayo. Pero kung tutuusin, i-count natin, mahal, ang dami pa nating utang. Kung di ka pa makasamba ng Wednesday, hindi ka pa makapag-overnight, isip na iba, nakasamba naman ako ng Sunday, okay na, ito ay Sabat. Mahal, marami pang utang tayo. Kung kaya't minsan nakikita natin, bakit ganon? Sabagat hindi natin napupunuan ang pangangailangan, hindi natin napupunuan ang nais ng ating mahal na Panginoon. Bakit gano'n na lang ang pagpapahalaga? Sa utos na pagsamba, mga mahal sa New Testament and Old Testament hanggang sa ngayon, really important to our dearest Jesus attend church services. Kaya sabi ng ating mga pastor, yung gusto ng langit, laging magsamba. Wala kang nadinig na nag-preach ng pastor, 2 times lang, isang beses lang kayo magsamba. Hindi. Laging sinasabi ng ating dearly beloved noble pastor, laging magsamba ng 3 times a week. Bakit? I-count natin, mga mahal, yung Sabat, mga mahal, 24 hour. Mga mahal, ngayon tayo nagsimula, marahil, 7 hanggang 12, tama? Bilangin mo, Wednesday, ganon, overnight, hindi po nakabot ng 24 hour. Iba din say amen. Di ba? Kaya ang sabi, kung iniibig mo man ang Panginoon, hindi mahirap eh. Sa iba napakahirap, mga kapatid. Pero tandaan po natin, hayaan mo, mga mahal, kapag inuna mo siya, yung kulang sa'yo, ang Diyos ang magdadagdag para sa'yo. Sabagat ito'y hindi batas na ipinapangaral lamang ng tao, kundi ito'y batas ng Diyos na dapat gawin ng lahat ng mga mananampalataya. 12 verse 30. Mark. Praise the Lord from the book of Mark, chapter 12, verse 30. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength, and this is the first commandment. Tagalog. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang buong lakas mo. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mga mahal, minsan, pag Sunday, mga kapatid doon, naunawaan natin, dahil kayo may mga trabaho tayo, mga mahal, mga kapatid. Pero Sabado pa lang, isipin natin, mahal na Panginoon, ayaw ko na mabawasan yung aking pagsamba sa iyo. Mahal na Panginoon, hallelujah, tulungan mo ako na maalis ang mga hadlang sa aking pagpupuri, sa aking pagsamba sa iyong banal na gawain. Dahil sabi ng Biblia, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Unang utos ng mahal na Panginoon, buong lakas. Iibigin mo siya, sasambahin mo ang Diyos. Iba di say, praise the Lord, sa mga mahal. Doon sa 10 lepers, mga mahal, yung 10 kitungin sa panahon na yon, sila nangailangan, hindi po sila tinanggihan, hindi sila, mga mahal, pinagkailaan ng pag-ibig ng Diyos. Noong nakita ng mahal ng Panginoon yung 10 kitungin, mga mahal, sila po ay nagmamakaawa, Panginoon, patawarin mo kami. Mga mahal, sila po ay humihingi sa Diyos, mga mahal, na sila ay
pagalingin sa panahon yun. Ano ba ang ginawa nung panahon ng kapahingahan? Maging mahal ang ating mahal na Panginoon, maging mahal maging yung balon na walang tubig, kanyang pinunan. Iba din si Amen sa panahon ng Sabat. Kaya't maging mahal, ito ay utos ng ating mahal na Panginoon Kristo. Yung 10 kitungin, maging mahal, nung makita ng mahal na Panginoon na sila'y humihingi at sila'y nagsusumamo, silang 10 lahat, mga kapatid, pagdaka nakalinis ang kanilang mga kitong sa araw na yon at pinagaling sila ng ating mahal na Panginoon. Pero tandaan po natin, yung bubang 10 na yon, bumalik lahat. Nagsamba, wala, isa lamang po mga minamahal mga kapatid. Sabik ang Diyos sa pagsamba ng mga taong kanyang pinagpapala. Kung tayo minsan, sabi nga isang patutuo sa atin, na mahirap na malayo tayo sa banal na gawain ng Diyos. Say amen. Hinahanap natin lagi ito dahil ito yung pag-asa, ito yung buhay natin. Gaya ng isang isda, mangimal, kapag dinanggal mo ito sa tubig, wala na siya, maghingalo na siya, wala na siyang buhay. Ganun po yung buhay nating espiritual. Kapag tayo nasa church, nagsasamba tayo, buong lakas sa mahal na Panginoon. Kahit anuman dumating sa buhay natin, malakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya sabik ang mahal na Panginoon sa pagsamba ng mga taong pinagpapala, kagaya ngayon narito kayo. Mapalad tayo, mapalad tayo kay Abraham, kay John the Baptist, even the son of Gomorrah. Mangin mahal, kaya grabe sa ating kapanahunan, mangin mahal sabi, paano tayong makakatanan kung pababayaan naman natin ang ganitong pagtitipon, ang ganitong pagsamba ng mga banal. Dito po, mangin mahal, laktang na po tayo, Hebreo chapter 2, verse 3 up to 4. Praise the Lord. From the book of Hebrews, chapter 2, verse 3 and 4. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us, them that heard him? God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with divers miracles and gifts of the Holy Ghost according to His will. Sa Tagalog, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una, na pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng nakarinig, na pawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Amen. Nananatili po, sabi ng Biblia, nananatili sa atin ang kapangyarihan at ang Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Kaya't mararanasan mo yan, Mangiman, yung mga himala sa buhay natin ay nananatili. Manginan, bakit? Sabagkat nabibigyan natin ng tamang pagsamba ang ating pinakamamahal, ang ating mahal na Panginoon. Grabe ka seryoso sa ating church, mga minamahal, mga kapatid. Sa iba, makita natin, di tayo bumabanggit ang pangalan. Nagsasamba para naglalaro lang. Mismo yung mga pastor nila, makinmahal. Hindi mo makita naging seryoso, makinmahal. Hindi mo nakita na iniluhod yung kanilang mga member. Ipinanalangin, makinmahal. Sa ating kapanahunan, makinmahal, ang layunin natin, bakit tayo nagsusimigasig kahit malayo ang inyong binayahe sa bawat lugar, sa inyong mga trabaho. Makinmahal, busy kayo, may mga trabaho tayo, pero inuunan natin, binibigyan natin ng panahon na mapuri at masamba ang gawain ng Diyos. Kung sinasabi nga, makimalmagi sa pagbibigay, mayroon tayong tithes in love offering, tithes, tapos lalagyan natin ng love offering, may sacrifice giving. Di ba? 3 rin, mahal, sa paglilingkod sa Diyos. Ganon yung araw na yan. Wednesday, Friday, Sunday, mahal. Hanggang magbalik ang mahal na Panginoon, punuan natin, mahal, upang lalo tayong pagpalain, kahabagan tayo ng Diyos na buhay. Amen. Everybody say amen. Kaya mahal, amin pong ini-encourage ang lahat ng mga mananampalataya. Ang kaligtasan, sabi ng ating binasa, mga kapatid, mahal, paano kang makakatanan kung ang ganitong pababayaan mo ang dakilang gantimpala? Nasa iyo mismo, ipaglaban mo ang pananampalataya, hindi ka iiwan ng ating mahal na Panginoon. Ipinakita mo yung pananampalataya mo gaya ni Shadrach, Meshach at Abednego. Pinapasamba sila sa ibang Diyos. Mahal, ni Nabucodonosor, pinapasamba sila,
Maginmahal sa ibang Diyos, si Daniel, mga kapatid, maganda ang kanyang posisyon. Maginmahal, siya po ay kanang kamay, maginmahal ng hari. Pero nung pinasamba siya sa iba, maginmahal, hindi niya tinalikdan, hindi niya inisip kung anong bagay sa kanyang buhay, kundi kanyang ipinakita ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At ang sabi, kami ay naniniwala na ang Diyos ko ay makapagliligtas. Ngayon, sa ating buhay, marami man hadlang sa paglilingkod natin sa Diyos. Maginmahal, yung mga kapatid po natin kaya nagpatutuo kanina. Tama yan mga kapatid, nakakabless yung mga patutuo niyo. Sa kabila na malayo ang ating nalakbay, hindi natin tinitingnan yan. Gusto natin mabigyan ng kalwalatian, hindi ang tao ang ating malapay. Kung sa tao lang, hindi na tayo magsamba. Amen, everybody say amen. Doon na lang tayo. Pero tayo narito, iniibig natin higit ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Kaya nung panahon po ni Moises, nakita nila, lumabag ang dalawang lalaki. Sila po'y ipinakulong at kinuha, mga mahal, ganun kahigpit. Ibig sabihin ng mahal na Diyos sa ating panahon, ang araw na yan ay binigay ko na sa inyo. Ang 6 na araw pinagkaloob ko na sa inyo, sabi ng malapay noon. Pero yung 7 araw, hindi na inyo ay akin at nararapat ipasalamat natin sa Diyos ang araw na ito. Purihin natin ang malapay noon. Tayo tumayo, mga mahal. Purihin na walhatiin natin ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga mahal, sa tanghaling ito, habang inaawit po natin, mga mahal, in Christ alone, habang inaawit po ang awit ito ng ating beloved altar call, ating luwalhatiin, purihin ang kanyang dakilang pangalan kailanman, hindi siya nagkukulang sa atin. Tayo kanyang pinagpapala, magi sa ating pong mga baguhang bisita. Pinagpala po kayo, narito kayo ngayon sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung narito po kayo, paki-assist lang po sila, mahal, upang tanggapin ang ating dakilang Diyos sa buhay. In Christ alone. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in Babylon. For I will bless beyond measure, and by His strength alone I overcome. I could stop and count successes like but His trophies cannot equal to the praise by which I'm there. In Christ alone, I praise my trust and find my Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Glory to God. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. Jesus, hallelujah. Tender mercy could reach beyond my witness to my need. Jesus. Hallelujah. How good our ating good Jesus. Hallelujah, hallelujah. That just to know Him more, and to count my days and losses to the glory of my Lord. In Christ alone, In Christ alone, I praise by trust. Hallelujah. and find my glory in the power
power of the cross, in every victory. Hallelujah. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope. He's wise, the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Magimahal sa hapong ito sa ating po mga baguhan. Nandiyan po kayo sa webcast viewers natin. Magimahal sa inyong lugar na kinalalagyan. Mayroon pong tinatawag magimahal po requirement of salvation para ang taong ay magkaroon ng kaligtasan. Ang araw na ito ay araw ng Diyos, magimahal, araw ng pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Unang-una po, magimahal mga kapatid, na ay pananampalataya. Kailangan sumampalataya ka sa Diyos, nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at mabuhay magimahal na maguli upang patunayan na siya ay nag-iisang Diyos at walang iba ng ating pinakamamahal ng ating mahal na Panginoon, pananampalataya. Magimahal Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya, hindi maring kalugod-lugod sa harap ng mahal na Panginoon. Pangalawa po, magimahal, yung pong pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, magimahal, lahat ng inyong kasalanan ay iwan mo, makasalanang buhay, hindi mo na kailangan balikan sapagkat magimahal, nakita ng ating mahal na Panginoon, nais mong totoong pagbabago upang maging banal ka sa harap ng ating Diyos na buhay. Pangatlo po, magimahal, ito pong bautismo, hindi isang pag-anim o pagsapi sa reliyon. Magimahal, ang sabi, repent, ye baptize in every one of you in the name of Jesus Christ. Kinakailangan ang tao raw ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para siya ay maging isang ganap at kaya-aya sa harapan ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Pang-apat po, yung pong sinasabi, magimahal, bautismo sa Espiritu Santo, magimahal. Ang mahal na Panginoon ang magbabautismo sa iyo, magkakaroon ka, magimahal, ng kabanalan, magkakaroon ka ng Espiritu Santo, magkakaroon ka ng peace of mind, kapayapaan, na hindi natin nakita sa sanglibutan ito. Magkakaroon ka ng tunay na pagbabago sa iyong buhay. Ano po ang ating gagawin? Magimahal, dyan po sa inyong lugar. Magimahal, itaas niyo po inyong dalawang kamay, ipikit niyo yung mata, sumunod po kayo sa panalangin. Magimahal, na aking pong babanggitin sa araw na ito. Hallelujah. Sabihin po niyo, magimahal, sa ating mahal na Panginoon, dakilang mapagpala naming Diyos, makapengnay sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay isang taong makasalanan. Ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Sa iyo po akong patawarin sa aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, in the name of the Lord Jesus, amen and amen. Kami po ay manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin po ng aming minamahal at ginagalang na mga Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, ang iyong huling propeta. Salamat po sa mga kaluluwa na ito na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, na patuloy nawa sila magkaroon ng panampalataya na nagmumula sa iyo na kung paano ka pinagpala, ganun din silang kahabagan, mahal na Panginoon, sa tanghaling ito, mahal na Panginoon. Ito pong amin na lang, we pray in the name of Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, mga mahal mga kapatid. Kayo po'y may mataglay na karamdaman. Awitin lang po natin yung chorus na ito bago po tayo manalangin sa inyong mga personal na pangailangan. Sige po, mga mahal, patuloy tayo magpuri sa Diyos. Chorus, mga mahal, bago tayo dumalangin sa mga Panginoon. Iko'y sunod. Hallelujah! I praise my trust and find my glory in the power of the Hallelujah! Hallelujah! Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah! victory. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope. He's wise alone. Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. In every victory, Hallelujah. let it be said, holy, my soul so strength, my soul so whole. He's Christ alone, He's Christ alone, He's Christ alone. Praise the Lord. God bless you mga binabidartan call, mga mahal sa tanghaling ito. Para po sa ating mga iman makabatiran, lalo na po sa mga baguhan na kayo po'y tumanggap sa mahal na Panginoon. Kailangan nyo po magbabautismo. Makimal kayo po'y tumungo sa ating banal na gawain. Makimal, now is the day of salvation. Ang kaligtasan ay ngayon ang inilaan ng ating malapang. Hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya mga mahal, para po sa makapatiran po natin, kapili ngayon, may karamdaman po tayo, may problema po tayo sa inyong pamilya. Mga mahal, idalangin natin sa ating dakilang Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay, magsumamo tayo sa mahal ng Panginoon. Opo, dakilat mapagpala po na may Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, may sana po Diyos. Sa tanghaling ito, kami po'y dumudulog po muli sa inyong biyaya. Humingi po kami ng mga kapatawaran sa lahat ng aming may makapatiran na kapiling po namin sa araw na ito. Mahal ng Panginoon, nadiyan po lagi ang tuhod ng pananalangin ng aming minamahal at ginagalang malapason ng beloved children. Ano man po ang kalamataglain, makaramdaman, mga problema sa buhay, magi sa kanilang pamilya, magi sa iyong banal na gawain sa lugar na ito. Patuloy pagpalain, mahal ng Panginoon, especially ang kalakasan ng aming minamahal at ginagalang malapason ng paggalumpo sa kanyang physical na katawan. Mahal ng Panginoon, pagpalain mo din, mahal ng Panginoon, beloved Page, mahal ng Panginoon, Almeida Isgira, beloved Kuya Jun Isgira, mahal pa yung kalakasan na nagbumula sa iyo. Pagpalain mo po, mahal pa yung lahat ng pamilya at kalakasan ng aming anak, ng aming mahal pastor, in the name of the Lord Jesus, magi sa mga kapatiran sa lugar ito, in Jesus' name, amen and amen. Mga mahal, sige po, bilang po ito punta kalimong kamay, ipatong niyo po sa parte na inyong karamdaman, kanang kamay ay sa ulo, at kung may problema, dalawang kamay nakataas, isipin niyo ang mahal pastor nagdihan sa atin. Hallelujah, hallelujah, mahal na Panginoon, sa tanghaling ito, Diyos, sinasaway namin, mahal na Panginoon, hallelujah, sa unat dalangin ng iyong propeta, mahal na Pastor Evangelist Zulde Estrada Almeida, malahat ng uri ng karamdaman, leukemia, TB, diabetes, sakit sa puso, cast out in the name of Jesus, leukemia, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus, cancer, hallelujah, pagkalumpo, pagkabulig, cast out in the name of Jesus, problem be solved, cast out, be here right now, hallelujah, problem be solved, cast out in the name of Jesus, financial problem, cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Sabi mo natin, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga mahal, bilang papasalamat natin sa ating dakilang Diyos sa tanghaling ito. Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. 3 times siya, mga mahal. Sabihin po natin, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Mangin mahal ko, God bless you so much sa ating pumabaguhan. Mangin mahal, kayo po ay laging mag-monitor, dumalo po ng personal sa ating mga banal na gawain para lubos kayo na pagpalain ng mahal na Panginoon Kristo.